Right guys, naalala ko lang dati yung asawa ng tiyahin ko. Ano kami sa Mindanao noon, sa Barrio 7. Bali yung napangasawa po ng tiyahin ko is taga Pangasinan. So, hindi po siya fluent sa salitang Ilonggo o Kinaraya. Siyempre dahil malang tiyahin ko, namuhay doon sila sa Mindanao. Kahit na medyo hirap sa lingwahe, pero sinika pa rin ng napangasawa ng tiyuhin ko. Na kung tawagin naman Kuya Pedro. Pedro Bacani. Isang beses yun nanguha sila ng mangga dun sa bundok. Nanguha sila ng bunga ng mangga. Siyempre, sa bundok yan. Sa lugar kung saan nakatira yung lolo namin tsaka lola. Habang nangunguha daw sila, siyempre, pag asawa mo talaga na nasa panganib, lahat gagawin mo. Habang nasa taas yung tiyuhin namin, si Kuya Pedro kung tawagin niya namin dahil nakasanayan na namin yun sa katawagan sa probinsya. Habang nanunungkit, siyempre mataas yung bunga, yung mangga yung tiyuhin ko umakyat, may panungkit. Yung tiyahin ko naman sa baba, yun ang tagapulot. Sa probinsya guys, hindi lang mangga ang tanim doon. Sari-sari, puno ng ipil-ipil, saging, sa kung ano-ano pa mga prutas. Yung madalas doon na tinatanim ng lolo namin is kape. Siyempre habang abala sa pagsusungkit ng bunga yung Kuya Pedro namin dahil galing Pangasinan. Yung tiyahin naman namin na si Auntie Guring, tuwagin namin. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Matagal lang namatay po yun. Pero naalala ko lang yung mga ganong senaryo na mag-asawa na yun. Dahil hindi nga marunong sa salitang Ilonggo, Hiligay nun. Yung napangasawa niya dahil galing Pangasinan. Habang siya po nanunungkit, pinapalalahanan niya yung tiyahin namin. Na tawag nila yun, alam ko, Nini. Ang palayaw kasi ng auntie namin si Nini Guring. Kaya Nini niya ang tawag sa kanya. Itong pangalan niya Gloria Garnica Bacani. Habang daw yung tiyahin ko namumulot ng sinungkit na bunga ng mangga, nagawi siya doon sa may puno ng kape. Sinaway niya. Wow! Yung tiyahin namin. Siguro nagkaintindihan sila doon. Ito na nakakatawa. Nung umuwi na, doon na kayo nagkwento yung tiyuhin namin na taga Pangasinan. Talagang naalala ko yung na-recognize yun. Kumakain kami lahat. Mga apo, mga kapatid, mga bayaw, bilas. Kasi parang salo-salo yung time na yun. Wow. Kasi yung tiyuhin ganun mahilig yung yung kakayod ng mangga yun. Tapos lagyan ng kamatis. Lagyan ng pritong isda. Sibuyas. Parang tawag sa amin, lagpangin niya. Kwento.
panggalapok. Pagkakwento niya. Sabi mo, si Auntie Monine, nanguha kami sa mangga. Pag yuko niya, kape mo. Noong una, hindi pa siya pinapansin. Yung na-realize namin na yung mga kapatid na tawanan. Anong klaseng namulot ng mangga? Pag kape, pag yuko, kape mo. Yung pala, siyempre, tita namin tinuwid. Tinuwid yung pagkapigkas. Pagkasabi nung sabi namin. Ay, ibig sabihin pala, na habang namumulot siya daw ng bunga ng mangga, kung hindi daw siya sinabihan at pagyuko, matutusok daw siya ng sanga ng kape. Kaya lang, panggalatok Galit Pangasinan. Ibang nabanggit. Si Auntie Monine, pagpulot niya ng mangga, pagyuko, kape pa. Kaya na, pag maalala ko yung mga ganong bintuhan sa probinsya, nakakatawa Kaya lang siyempre, mga matatanda naman yan. Hindi na nagtagal sa mundo dahil siyempre, ganun yan nangyari. Ganun yan nangyari. Kahit mo na ang ano ko, sa halot ka talaga. Kinakagat ka aso. Maging kape ka mamaya. Kaya lang guys, lang nalala ko lang sa mga chewin ko sa video. Kaya siya nakapatawa pa rin, napapangiti pa rin ako. Kaya lang, sana kung saan ang tawa. So, wala ito. Thank you guys for watching.